Mabuhay po! Kung isa kang lalaki na higit 60 anyos, alam mong ang buhay ay may kaakibat na mga pagbabago. Ngunit pagdating sa usapang kama, kung ang iyong paninigas ay naging mahina pabago-bago o tuluyan nang nawala, gusto kong marinig mo ang isang bagay na maaaring hindi pa nasasabi sa iyo ng iba. Ang problema ay maaaring hindi ang iyong edad. Maaaring ito ay dahil sa kung ano ang kulang sa iyong plato. Tama po ang narinig ninyo. 5 partikular na bitamina ang maaaring tahimik na dahilan kung bakit hindi na tumutugon ang iyong katawan tulad ng dati. Sa sandaling simulan mong bigyan ang iyong katawan ng tamang panggatong, lahat ay maaaring magbago. Nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit sa mga totoong lalaki tulad ninyo. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga hamon at oportunidad ng pagtanda. Ang aking misyon ay tulungan kayong maibalik ang inyong kumpiyansa, sigla at kalusugang sekswal sa natural at ligtas na paraan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang madalas na hindi napapansin ng modernong medisina, ang kritikal na papel ng nutrisyon sa kalusugan ng inyong paninigas. Karamihan sa mga lalaki ay pinaniniwalang pagkatapos ng edad 60, hindi na maiiwasan ang paghina. Iniisip nilang ang tanging pagpipilian na lang ay ang maliit na asul na tableta o ang tuluyang pagsuko sa pagtatalik. Ang paniniwalang iyan ay lubos na mali. Ang katotohanan, kayang-kaya pa rin ng inyong katawan na magkaroon ng matibay at maaasahang paninigas. Sa anumang edad, basta't ibinibigay ninyo rito ang mga mahahalagang sustansya na kailangan nito para umunlad. Ang tanging problema ay halos walang nagsasabi sa inyo tungkol sa mga ito. Ngayon, isa-isahin nating talakayin ang 5 mahahalagang bitaminang ito. Bawat isa ay napatunayan na sa mga klinikal na pag-aaral na nakapagpapabuti ng daloy ng dugo, nagpapalakas ng testosterone at nagpapatibay sa kalidad ng inyong paninigas. Hindi ito tungkol sa mga gimmick, ito ay tungkol sa tunay at siyentipikong impormasyon na maaaring magbigay sa inyo ng kapangyarihan. At siguraduhing samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ibabahagi ko rin ang isang simpleng paraan upang mas epektibong maabsorb ng inyong katawan ang mga bitaminang ito para mas mabilis ninyong maramdaman ang pagkakaiba. Simulan na natin. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita ninyong makakatulong ang impormasyong ito at hindi pa kayo nakasubscribe ngayon na ang tamang panahon, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pang payo na base sa siyensya at idinisenyo para sa mga lalaking higit 60 anyos. Mahalaga ang inyong feedback. Kaya kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang artikulong ito, i-type lang ang 1 sa comments. Kung hindi naman, i-type ang 0. Nakakatulong ito sa akin na lumikha ng mas magagandang nilalaman para sa inyo. Sige, umpisahan na natin. 1. Vitamin B3, niacin. Ang unang bitamina na talagang kailangan ng inyong katawan para sa mas matibay at mas matigas na paninigas pagkatapos ng edad 60 ay ang vitamin B na kilala rin bilang niacin.
Ito ay isang tunay na game changer, lalo na kung palagi kayong pagod, nawawalan ng lakas, o nahihirapang mapanatili ang paninigas. Hayaan ninyong ikwento ko ang isang pag-uusap namin ng pasyente kong si Mang Francisco. Siya ay 87 anyos, retirado, at mahal na mahal pa rin ang kanyang asawa sa loob ng katantang ko taon. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, tahimik na pinagdadaanan ni Mang Francisco ang isang bagay na ikinahihiya niyang pag-usapan kahit sa kanyang asawa. Ang kanyang paninigas ay hindi na tulad ng dati. Minsan hindi siya talaga tinitigasan at kapag nangyari man, hindi ito nagtatagal. Sinabi niya sa akin, "Dok, pakiramdam ko, unti-unti nang nawawala ang pagkalalaki ko." Heto ang katotohanang ibinahagi ko sa kanya at maaaring ikagulat ninyo rin. Isa sa mga pangunahing salarin sa likod ng humihinang paninigas, lalo na pagkatapos ng edad 100, ay hindi lang pagtanda o mababang testosterone, ito ay ang mahinang sirkulasyon ng dugo. At isa sa pinakamahusay na natural na paraan para ayusin iyan ay ang vitamin B3. Ang niacin ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa pamamagitan ng pagtulong na i-relax at paluwagin ang inyong mga ugat. Ibig sabihin, mas maraming dugong mayaman sa oxygen ang makakadaloy sa inyong mga artery at makakarating sa mga lugar na pinakamahalaga, kabilang na ang inyong ari. Isipin ninyo na parang inaalis ninyo ang pagkakatupi sa isang hose para muling dumaloy ng malaya ang tubig. Hindi lang ito teorya, sinusuportahan ito ng tunay na siyensya. Isang respetadong pag-aaral na inilathala sa Journal of Sexual Medicine ang nagpakita na ang mga lalaking may katamtaman hanggang malubhang erectile dysfunction ay nakaranas ng makabuluhang pagbuti sa kanilang kakayahang magkaroon at mapanatili ang paninigas pagkatapos uminom ng niacin araw-araw. Hindi sila mga kabataan. Sila ay mga lalaking nasa 60s at 70s na inakalang tapos na ang kanilang magagandang araw. Ang kamangha-manghang bahagi ay maraming lalaki ang mababa sa bitoy at hindi man lang nila ito alam. Ito ay lalong totoo habang tayo ay tumatanda dahil nagsisimulang humina ang kakayahan ng ating katawan na i-absorb at gamitin ang bitaminang ito. Kapag bumabagal na ang daloy ng dugo dahil sa mga pagbabagong dulot ng edad, kahit ang bahagyang kakulangan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Sa kaso ni Mang Francisco, nagsimula kami sa isang maliit na dosis na 250 milligrams ng niacin bawat araw. Sa loob lamang ng ilang linggo, may napansin siyang kakaiba. Hindi lang bumabalik ang lakas ng kanyang paninigas, kundi mas masigla rin siya sa maghapon. Sinabi pa niya sa akin na nagsimula na ulit siyang magising na may morning wood, isang malinaw na senyales na tumutugon na ang kanyang katawan. Makukuha ninyo ang B3 ng natural mula sa mga pagkain tulad ng manok, pabo, salmon, mani, kabute at abokado. Gayunpaman, sa maraming kaso, kailangan ng isang dekalidad na supplement para maibalik ang sapat na antas nito, lalo na kung gusto ninyo ng mas mabilis at mas kapansin-pansin na mga resulta. Siguraduhin lang na kumonsulta muna sa inyong doktor, lalo na kung umiinom kayo ng gamot para sa kolesterol o presyon ng dugo, dahil maaaring magkaroon ng interaksyon ang niacin sa ilang gamot at magdulot ng pamumula, flushing sa mas mataas na dosis. Mula sa nakita ko sa aking mga pasyente sa loob ng maraming taon,
Ang niacin ay madalas na unang hakbang sa pagbabago ng sitwasyon. Hindi ito mahika, ito ay simpleng pagbibigay sa inyong katawan ng mga pangunahing kagamitan na kailangan nito upang gumana sa paraang idinisenyo ito. At heto pa ang isang bagay na sasabihin ko mula sa aking karanasan sa pagtatrabaho sa mga lalaking nasa 60s, 70s at higit pa. Kapag nakita na nila ang pagkakaiba na kayang gawin ng isang bitamina lang, nagiging mananampalataya na sila. Dahil hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng paninigas. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng kumpiyansa, pagiging malapit sa partner, at sa malalim at hindi masambit na bahagi ng pagkalalaki na hindi kailangang maglaho sa pagtanda malibang hayaan natin. Ngunit gaano man kalakas ang niacin, simula pa lang iyan. Ang pagpapabuti ng daloy ng dugo ay isang piraso lang ng palaisipan. Paano kung sabihin ko sa inyo na may isa pang bitamina na hindi lang sumusuporta sa inyong paninigas, kundi tumutulong ding natural na magpalakas ng testosterone at patatagin ang pundasyon ng inyong katawan para sa pagnanasa at pagganap? Iyan mismo ang susunod kong ibubunyag. Karamihan sa mga lalaki ay delikadong mababa rito nang hindi man lang nalalaman at ang pagwawasto sa kakulangang ito ay maaaring magbago ng lahat. Kung narito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, i-type ang numerong 1 sa comments para malaman kong kasama ko kayo. Ngayon, magpatuloy tayo at alamin ang susunod na makapangyarihang bitamina na kailangan ninyong malaman. Continue. 2. Vitamin D3. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Haroldo na pumasok sa aking klinika. Ilang taon na ang nakalipas. Siya ay 72 anyos, matalas ang isip, may amor propyo, at labis na bigo. Sinabi niya sa akin, "Dok, mahal ko pa rin ang asawa ko. Gusto ko pa rin siya, pero parang hindi na natatanggap ng katawan ko ang mensahe. Ang kanyang libido ay humina, ang kanyang lakas ay nawala, at ang kanyang paninigas ay hindi na maaasahan. Hindi na niya maramdaman ang kanyang sarili." Ngayon, sinubukan na ni Mang Haroldo ang ilang bagay, mga over-the-counter na supplement, ilan sa mga pampalakas na napapanood sa TV, kahit ang pagbabawas ng stress at pagkain ng mas maayos. Ngunit walang gumana. Nagsisimula na siyang maniwala na bahagi na talaga ito ng pagtanda, na marahil ang pagnanasa at pagtatalik ay mga bagay na kailangan ng bitawan pagdating sa isang tiyak na edad. Sinabi ko kay Mang Haroldo ang isang bagay na hindi pa niya naisip kailanman. Paano kung di kung hindi naman nawawala ang iyong pagkalalaki, kundi kulang ka lang sa isang bitamina na nagre-regulate ng hormone? Doon namin sinuri ang kanyang dugo at nalaman na ang kanyang antas ng vitamin D ay delikadong mababa. Hindi ito bihira. Sa katunayan, halos kalahati ng mga lalaking nakikita ko na higit 10 anyos ay nasa parehong sitwasyon, at karamihan sa kanila ay walang ideya. Ang vitamin D3 po kasi ay hindi lang basta sunshine vitamin. Ito ay isang pangunahing manlalaro sa produksyon ng inyong testosterone, sa antas ng inyong nitric oxide, at sa kalusugan ng inyong mga ugat. Lahat ay talagang mahalaga para sa matibay, tuloy-tuloy na paninigas at isang malusog na sex drive. Kung wala ito lahat mula sa inyong lakas
hanggang sa inyong performance ay nagsisimulang bumagsak. Sa kaso ni Mang Haroldo, mababa ang kanyang testosterone, naubos ang kanyang nitric oxide at hindi na gaanong tumutugon ang kanyang mga ugat. Lahat ay klasikong epekto ng kakulangan sa vitamin D3. Subalit walang sino man ang nakapagsabi nito sa kanya. Sinimulan namin sa pamamagitan ng pagpapaaraw sa kanya ng 20 minuto sa isang araw, simple natural na sikat ng araw. Pagkatapos nagdagdag kami ng mga pagkaing mayaman sa D3 tulad ng salmon pula, ng itlog, egg yolks at gatas na may dagdag na bitamina. Para sa karagdagang tulong, gumamit kami ng isang dekalidad na D3 supplement upang ligtas na maibalik ang kanyang antas. Sa loob ng 8 linggo, naging totoo ang pagbabago. Bumalik sa akin si Mang Haroldo na nakangiti. Sinabi niya, "Dok, hindi ko alam kung paano ito sasabihin, pero pakiramdam ko ay bumata ako ng 20 taon. Sa wakas, nakikinig na ulit ang katawan ko sa isip ko." Iyan ang kayang gawin ng vitamin D3. Tumutulong itong ibalik ang mahalagang ugnayan sa pagitan ng inyong utak, hormones at daloy ng dugo. Kinukumpirma ng mga pag-aaral na inilathala sa mga respetadong journal tulad ng Journal of Sexual Medicine na ang mga lalaking may mababang vitamin D ay may mas malaking problema sa paninigas at mas mababang pagnanasang sexual. Ang pinakamagandang bahagi, ang pagwawasto sa kakulangan ay maaaring baligtarin ang mga sintomas na iyon. Ngayon gusto kong linawin, hindi ito tungkol sa paghabol sa inyong kabataan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong function sigla at koneksyon sa bahagi ng inyong sarili na nais pa ring magbigay at tumanggap ng kasiyahan. Ito ay tungkol sa paggawa nito ng natural, ligtas at may dignidad. Ngunit heto ang kritikal na punto na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang vitamin D3 ay fat-soluble. Ibig sabihin, kung iinumin ninyo ito nang hindi kumakain ng masusustansyang taba, healthy fats, hindi ito maa-absorb ng maayos ng inyong katawan. Masasayang lang ang inyong oras at pera. Kaya palaging isabay ito sa pagkain tulad ng olive oil, avocado, mani o itlog para sa pinakamataas na epekto. Si Mang Haroldo ay isa lamang sa daan-daang lalaki na nakita kong nabago ang sitwasyon sa pamamagitan ng simple ngunit makapangyarihang pagbabagong ito. At ang totoo, kapag bumalik sa normal ang antas ng vitamin D, madalas sumusunod ang testosterone. Kapag tumaas ang testosterone, hindi na nagpapahuli ang kumpiyansa, lakas at paninigas. Gayunpaman, habang ang vitamin D3 ay isa sa mga pinakakritikal na hormone na dapat suportahan, may isa pang bitamina na may ibang-ibang papel, isa na iniisip ng karamihan ay para lang sa kalusugan ng immune system. Ngunit sa katotohanan, direkta itong nakakaimpluwensya sa daloy ng dugo patungo sa ari sa mga paraang hindi pa naiisip ng karamihan. Sa katunayan, kung wala ang susunod na bitaminang ito, kahit na mataas ang testosterone at maganda ang sirkulasyon, ay maaaring hindi sapat para makuha ang resulta na gusto ninyo. Pag-usapan natin ito ngayon. 3. Vitamin C. Minsan ay nagkaroon ako ng pasyente na nagngangalang Mang Luis, isang 48 anyos na retiradong bumbero, matigas pa sa bakal. Ngunit nang umupo siya sa tapat ko sa aking opisina, humina ang kanyang boses at napayuko. Sinabi niya,
Dr. Reyes, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pakiramdam ko bata pa ang puso ko, pero doon sa ibaba parang nawala na ang koneksyon. Hindi na ako makaganap tulad ng dati. Sa karamihan ng pamantayan, malusog si Mang Luis. Nag-ehersisyo siya, hindi naninigarilyo, at pinapanood pa ang kanyang pagkain. Ngunit ang hindi niya namamalayan at kung ano ang madalas na hindi napapansin ng maraming lalaki ay kahit na mukhang maayos ang lahat, maaaring may kulang pa rin sa antas ng selular. Sa kaso ni Mang Luis, ito ay vitamin C. Kapag iniisip ng karamihan ang vitamin C, iniisip nila ang pagpapalakas ng kanilang immune system, marahil isang baso ng orange juice kapag sila ay sinisipon. Ngunit heto ang bihirang sabihin sa inyo, ang vitamin C ay mahalaga para sa kalidad ng paninigas. At hindi lang dahil sa taglay nitong antioxidant power. May direkta itong papel sa produksyon ng nitric oxide sa inyong katawan, ang kritikal na molekula na responsable sa pagbubukas ng mga ugat at pagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng malaya, lalo na patungo sa ari. Kapag mababa ang nitric oxide, kahit ang malusog na mga ugat ay hindi lalawak ng maayos. Ibig sabihin, nababawasan ang daloy ng dugo, humihina ang paninigas, at bumababa ang performance. Ang problema, ang antas ng nitric oxide ay natural na bumababa habang tumatanda. Kaya kailangan nating aktibong suportahan ito, at ang vitamin C ay iisa sa mga pinakamahusay na paraan para gawin iyon. Sa kaso ni Mang Luis, nagsimula kami sa isang simpleng bagay, pagdaragdag ng mas maraming pagkaing mayaman sa vitamin C sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Mga bagay tulad ng dalandan, bell pepper, broccoli at strawberry. Sa loob ng 3 linggo, napansin niyang mas madalas na siyang nagigising na may morning erections. 1 buwan pagkatapos, sinabi niyang bumalik na ang kanyang kumpiyansa, hindi lang sa kama, kundi sa buhay. Hindi ko na nararamdamang sira ako, sabi niya sa akin. At para sa akin, iyon talaga ang tunay na layunin. Ngunit may higit pa sa vitamin C kaysa sa pagtulong lang sa nitric oxide. Sinusuportahan din nito ang produksyon ng collagen na nagpapanatiling nababanat at malakas ng inyong mga ugat. Ito ay mahalaga lalo na habang kayo ay tumatanda. Isipin ninyo ang collagen bilang plansa na humahawak sa inyong vascular system. Kung wala nito, nawawalan ng lakas ang inyong mga ugat at ang resulta ay mahinang sirkulasyon at hirap sa pagpapanatili ng tigas. May tunay na siyensya na sumusuporta rito. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga lalaking kumukonsumo ng mas mataas na antas ng vitamin C ay may mas magandang kalusugan sa mga ugat at nag-uulat ng mas malakas at mas maaasahang paninigas. Hindi ito mahika, hindi ito marketing, ito ay biyolohiya. At ito ay isang bagay na kayang tugunan ng inyong katawan sa anumang edad, lalo na kapag binibigyan ito ng tamang suporta. Ngayon, ito ang isang tip na hindi napapansin ng karamihan. Ang vitamin C ay water-soluble. Ibig sabihin, hindi ito naiimbak sa katawan tulad ng mga fat-soluble na bitamina. Kailangan ninyo itong punan araw-araw. Hindi sapat na magkarga ng marami isang beses sa 1 linggo at umasa sa pinakamahusay. Kailangan ng inyong katawan ng tuloy-tuloy na supply para mapanatiling nasa tuktok ang antas ng inyong nitric oxide
at kalusugan ng mga ugat. Isa sa mga paborito kong gawain sa umaga na inirerekomenda ay isang smoothie na puno ng spinach, strawberry at citrus fruits. Ito ay simple, epektibo at nagbibigay sa inyong katawan ng eksaktong kailangan nito para simulan ang araw na masigla at handa. Sinunod ni Mang Luis ang routine na iyon at sa loob lamang ng ilang linggo, bumuti ang kanyang lakas, bumalik ang kanyang performance, at higit sa lahat, lumalim ang kanyang relasyon sa kanyang asawa. Kapag ang isang lalaki ay muling nakakaramdam ng pagiging buo, lahat sa paligid niya ay nagsisimulang magbago para sa mas mabuti. Gayunpaman, habang ang vitamin C ay tumutulong na sindihan ang mitya, kailangan din ng inyong katawan ng proteksyon mula sa tahimik na pinsalang nangyayari sa loob ng inyong mga ugat araw-araw. Dahil kahit na tama ang paggana ng inyong nitric oxide, ang pamamaga at oxidative stress ay maaaring tahimik na sirain ang inyong kakayahang gumanap. At diyan pumapasok ang susunod na bitamina, isa na tinatawag nilang the sex vitamin. Sa loob ng maraming dekada at may magandang dahilan. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, i-type ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na narito kayo at interesado. Sige, magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. 4. Vitamin E. May isang sandali noong mga unang taon ko sa propesyon na nananatili pa rin sa aking isipan. Isang lalaking nagngangalang Manggardo, 70 taong gulang, ang pumasok sa aking opisina, hindi para sa kanyang puso, hindi para sa diabetes, ni hindi para sa kanyang prostate. Pumasok siya dahil pakiramdam niya ay wala na siyang koneksyon, hindi lang sa kanyang asawa, kundi sa kanyang pagkalalaki. Dok, sabi niya, hindi ko na nararamdaman na ako'y isang lalaki. Mahal ko ang asawa ko, gusto kong maging malapit sa kanya, pero ang katawan ko ayaw lang talagang tumugon. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin. Hindi kakaiba ang kaso ni Manggardo. Sa papel, malusog siya. Kumakain siya ng maayos, gumagalaw at sinisikap na manatiling aktibo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroon siyang kinakaharap na hindi nakikita, ang oxidative stress at talamak na pamamaga, chronic inflammation na tahimik na sumisira sa loob ng kanyang mga ugat. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng maliliit na bitak at paninigas sa mga pader ng artery, kabilang na ang mga nagdadala ng dugo sa ari. Diyan pumapasok ang vitamin E at kung bakit madalas ko itong tawaging isa sa mga pinaka hindi napapahalagahang sandata sa arsenal ng kalusugan ng isang lalaki. Marahil narinig na ninyo na tinatawag na antioxidant ang vitamin E. Bagamat totoo yon, hindi lubos na nasasaklaw ng salitang iyon ang kapangyarihan nito. Pinoprotektahan ng vitamin E ang inyong endothelial lining, ang maselang panloob na ibabaw ng inyong mga ugat, mula sa pinsala ng oxidative na isa sa mga ugat ng mahinang sirkulasyon. Kapag nasira ang lining na ito, hindi makapag-relax at makapag-expand ang inyong mga ugat sa paraang kailangan nila sa panahon ng pagka-excite. At kung hindi sila makapag-expand, hindi dadaloy ang dugo kung saan ito kailangan. Ngunit kapag may sapat na vitamin E ang inyong katawan, para ninyong binibigyan ng baluti ang inyong mga artery. Pinapanatili nitong makinis na babanat at kayang magdala ng dugong mayaman sa oxygen, eksakto
kung saan ninyo ito kailangan mabilis at walang hadlang. Nagreresulta ito sa mas malakas, mas maaasahang paninigas kahit na kayo ay nasa 60s, 70s at higit pa. Ipinakita sa blood work ni Mang Gardo na kulang siya sa vitamin E. Nang matugunan namin iyon sa pamamagitan ng mga whole food tulad ng almonds, sunflower seeds, spinach at olive oil, kasama ang isang dekalidad na supplement, isang kamanghamanghang bagay ang nagsimulang mangyari. Sa loob ng ilang buwan, nabuhay siyang muli. Sinabi niya, "Doc, pakiramdam ko sa wakas, umaandar na ulit ang makina." Naging mas malusog ang kanyang balat, bumalik ang kanyang lakas, at higit sa lahat, naibalik ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa kanyang asawa sa pisikal at emosyonal na paraan. At heto pa ang isang bagay na hindi napapansin. Ang vitamin E ay hindi lang nagpoprotekta sa inyong mga ugat. Tumutulong din itong i-optimize ang antas ng testosterone at sinusuportahan ang kalusugan ng inyong sperm at reproductive organs. Kaya naman matagal na itong tinatawag ng mga mananaliksik na the sex vitamin. Sa katunayan, ilang pag-aaral ang nagpakita na ang mga lalaking kumukonsumo ng mas maraming vitamin E ay may mas mahusay na reproductive function, mas magandang sperm motility, at mas kaunting senyales ng erectile dysfunction. Siyempre, tulad ng anumang fat-soluble na bitamina, pinakamahusay, itong naa-absorb ng inyong katawan kapag isinabay sa masusustansyang taba. Ang isang dakok ng halo-halong mani, isang patak ng olive oil sa inyong salad, o kahit abokado sa inyong almusal na itlog ay malayo na ang mararating. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Hindi kailangan ng inyong katawan ng baha. Kailangan nito ng tuloy-tuloy na supply. Palagi kong nasabi sa aking mga pasyente na ang kalusugang sexual ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng sigla pakiramdam na konektado at pag-enjoy sa inyong mga relasyon sa isang makabuluhang paraan. Iyan ang nabawi ni Mang Gardo, at nakita ko na ito ng paulit-ulit sa iba pang mga lalaki na simpleng binigyan lang ang kanilang mga katawan ng nutrisyon na kulang sa kanila. Ngunit heto ang bagay, kahit na mayroon kayong mga sustansya na nagpoprotekta sa inyong mga ugat at nagpapalakas ng testosterone, may isa pang piraso na hindi ninyo maaaring balewalain. Walang saysay ang lahat ng iyon kung ang inyong mga artery ay nababarahan mula sa loob, tahimik, dahan-dahan at madalas na walang sintomas. May isang makapangyarihang bitamina na halos hindi pinag-uusapan ng mga doktor, isa na tumutulong na panatilihing malinis at nababanat ang inyong mga ugat sa pamamagitan ng pagpigil sa mapanganib na pagbara. At maaaring ito na ang pinakamahalaga sa lahat. Hayaan ninyong ikwento ko ito sa inyo. 5. Vitamin K2. Ilang taon na ang nakalilipas na kilala ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Celso. Siya ay 74 anyos, matalas ang isip, palabiro, ang tipo ng lalaki na hindi nawawalan ng kwento sa barberya. Ngunit sa likod ng mga biro at karisma ay may isang tahimik na kabiguan na sa aking opisina niya lang ibinahagi. "Doc," sabi niya, "gusto ko pa ring maging malapit sa asawa ko pero hindi na pareho ngayon. Hindi lang tungkol sa paninigas. Tungkol ito sa kung gaano kabagal ang lahat. Parang nandoon pa rin ang makina pero barado na ang mga linya ng gasolina.
Tumimo sa akin ang pariralang iyon, nandoon pa rin ang makina pero barado na ang mga linya ng gasolina. Tama po siya. Ang problema ni Mang Celso ay hindi tungkol sa pagnanasa o gana. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo, hindi ang uri na naaayos sa isang gabi gamit ang isang tableta, kundi ang mas malalim, mas mabagal na uri na dulot ng paninikip ng mga artery, ang paninigas sa mga pader ng ugat, ang uri ng pinsala na tahimik na nabubuo sa loob ng mga dekada. Dito pumapasok ang vitamin K2. At sa aking opinyon, maaaring isa ito sa mga pinakahindi napapansing susi sa kalusugang sexual ng mga nakatatandang lalaki. Ang vitamin K2 ay hindi madalas pag-usapan kahit sa mga medikal na grupo, ngunit mayroon itong napakahalagang papel sa kung saan napupunta ang calcium sa inyong katawan. Alam niyo po, ang calcium ay mahalaga para sa inyong mga buto. Ngunit kapag napunta ito sa inyong mga artery, sa halip na sa inyong kalansay, ito ay nagiging mapanganib. Pinatitigas nito ang inyong mga ugat, nililimitahan ang sirkulasyon at tahimik na nag-aambag sa sakit sa puso at erectile dysfunction. Ang totoo, ang proseso ng calcification na ito ay nagsisimula ng mas maaga kaysa sa inaakala ng karamihan sa atin, madalas sa ating 40s at 50s, at tahimik na nagpapatuloy hanggang sa ating mga huling taon. Ang vitamin K2 ay gumagana na parang pulis trapiko para sa calcium. Idinidirekta nito ang calcium palayo sa inyong mga artery at papunta sa inyong mga buto kung saan ito nararapat. Sa madaling salita, tumutulong itong panatilihing malambot na babanat at bukas ang inyong mga ugat, lalo na ang mga pinakamahalaga pagdating sa malusog at matibay na paninigas. May matibay na pananaliksik na sumusuporta rito. Ipinakita ng isang pag-aaral na inilathala sa journal na atherosclerosis na ang mga lalaking may mas mataas na K2 intake ay may mas malusog na mga artery at mas mahusay na vascular function sa pangkalahatan. Isa pang pag-aaral mula sa Netherlands ang sumunod sa libu-libong tao sa loob ng isang dekada at natuklasan na ang mga may pinakamataas na K2 intake ay may mas mababang panganib ng paninigas ng artery, sakit sa puso at maging kamatayan mula sa mga cardiovascular events. At tandaan, kung ano ang mabuti para sa inyong puso ay mabuti rin para sa inyong paninigas, dahil pareho silang nakadepende sa malusog at walang harang na daloy ng dugo. Hindi pa naririnig ni Mang Celso ang tungkol sa vitamin K2 bago ko ito nabanggit, ngunit nang ipaliwanag ko kung paano ito makakatulong, buo ang kanyang loob. Sinimulan namin sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga pagkaing mayaman sa K2 tulad ng mantikilya mula sa grass-fed, na baka pula ng itlog, ilang uri ng keso tulad ng Gouda at Brie, at mga fermented na opsyon tulad ng natto na pabiro niyang sinabing mabaho pero sulit kung gagana. Sa loob ng sumunod na ilang buwan, bumalik ang kanyang lakas, bumuti ang kanyang sirkulasyon, at higit sa lahat, naramdaman niyang gumagalaw na muli ang kanyang katawan, mas mabilis, mas malakas, mas buhay. Isang bagay na palagi kong binibigyang diin sa vitamin K2 ay mas epektibo ito kapag isinabay sa vitamin D3. Sila ay isang powerhouse team.
Tumutulong ang D3 sa pagsipsip ng calcium at tinitiyak ng K2 na mapupunta ang calcium sa tamang lugar. Ito ay isang perpektong halimbawa kung paano gumagana ang katawan bilang isang sistema, hindi isang hanay ng mga hiwalay na bahagi. Ang pagsuporta sa isang bahagi ay madalas na nakikinabang sa isa pa. Ngayon, hindi naman naging 25 anyos ulit si Mang Celso. Hindi iyon ang layunin. Ngunit naging isang lalaki siyang kayang humarap ng may presensya, lakas at kumpiyansa para sa kanyang sarili at para sa babaeng kanyang minamahal. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Gayunpaman, ang pag-alam kung anong mga bitamina ang iinumin ay bahagi lamang ng solusyon. Dahil kahit na makuha ninyo ang tamang mga sustansya, kailangan ng inyong katawan na i-absorb ang mga ito ng mahusay upang magamit talaga. Karamihan sa mga lalaki ay hindi alam ang isang simpleng paraan na maaaring magpabuti ng husto sa pagsipsip ng bitamina, isang bagay na napakadali na maaari ninyong simulan sa inyong susunod na pagkain. 6. Ang sikreto sa pagsipsip, the absorption trick. Nakita ko na ito ng napakaraming beses. Isang lalaki ang papasok sa aking opisina na may mahabang listahan ng mga supplement. Nagsaliksik siya. Umiinom siya ng tamang mga bitamina D3, E, B3, K2, kahit vitamin C. At iniinom niya ito araw-araw ng walang palya. Ngunit pagkatapos ay yuyuko siya, hihinaan ang boses at sasabihin, "Dok, wala akong gaanong nararamdamang pagkakaiba. May mali ba sa ginagawa ko?" Ang sagot ko, halos sa bawat pagkakataon, ay simple. Hindi ito tungkol sa kung ano ang iniinom mo, ito ay tungkol sa kung ano ang kayang sipsipin ng iyong katawan. Maaaring ikagulat ninyo ito, ngunit kahit ang pinakamakapangyarihang mga bitamina ay walang silbi kung hindi ito masisipsip papasok sa inyong daluyan ng dugo. Matalino ang inyong katawan, ngunit habang tayo ay tumatanda, maaaring maging mas mahirap ang pagsipsip. Bumagal ang panunaw, bumababa ang mga enzyme, nababawasan ang acid sa tiyan, at bigla na lang lahat ng mga sustansyang iyon na tapat ninyong nilulunok tuwing umaga ay dumadaan lang ng hindi nagdudulot ng pagkakaiba. Diyan pumapasok ang sikreto sa pagsipsip. Gusto ko itong ibahagi sa inyo dahil ito ay isang bagay na maaaring gawing tunay at nakikitang mga resulta ang lahat ng pagsisikap na ginagawa ninyo. Hayaan ninyong magsimula ako sa isang maikling kwento. Isa sa aking matagalan ng pasyente, si Mang Dodi, ay 49 anyos nang magsimula kaming magtulungan. Siya ay masipag, disiplinado, at determinado. Ininom niya ang bawat bitaminang inirekomenda ko at sinunod ang plano ng eksakto, ngunit pagkatapos ng 6 na linggo, hindi niya napapansin ang mga pagbabagong inaasahan niya, hindi sa kanyang lakas, hindi sa kanyang tibay, at lalong hindi sa kwarto. Pinaupo ko siya at tinanong, "Mang Dodi, kailan ninyo iniinom ang inyong mga bitamina?" Sabi niya, "Karaniwan unang-una sa umaga kasama lang ng isang basong tubig." At heto na. Alam niyo po, ang ilang bitamina tulad ng DE at K2 ay fat-soluble na nangangahulugang kailangan nila ng taba sa digestive system upang ma-absorb ng maayos. Kung iinumin ninyo ito nang walang laman ang tiyan o may kasamang tubig lamang, karamihan sa mga benepisyo ay nawawala.
Para kayong nagtatanim ng buto sa semento at nagtataka kung bakit walang tumutubo. Kaya hiniling ko kay Mang Dodi na gumawa ng isang simpleng pagbabago. Simulan ang pag-inom ng kanyang mga fat-soluble na bitamina kasabay ng almusal mainam, kung isang pagkain na may kasamang masusustansyang taba, ilang itlog, isang hiwa ng abokado, kaunting olive oil sa tinapay, o kahit ilang piraso lang ng mani sa gilid. Sa loob ng 3 linggo, lahat ay nagbago. Tumigla ang kanyang lakas bumuti, ang kanyang tulog at higit sa lahat ang paninigas at pagtugon na inaasam niya ay nagsimulang bumalik. Gumagana na, sabi niya sa akin na may ngiti na hinding-hindi ko malilimutan. Ngayon, para sa mga water-soluble na bitamina tulad ng C at B3, iba ang kwento. Hindi nila kailangan ng taba, ngunit kailangan nilang inumin kasama ng maraming tubig o kasabay ng pagkain upang matulungan ang pagsipsip, at dahil hindi ito iniimbak ng inyong katawan, kailangan ninyo ng tuloy-tuloy na pang-araw-araw na pag-inom. Walang paglaktaw, walang hulaan. Palagi kong iminumungkahi sa aking mga pasyente na ugaliing isabay ang mga bitamina sa pagkain, hindi lang pag-inom ng tableta nang walang laman ang tiyan. Ang isang masustansyang almusal o tanghalian na may tamang halo ng mga sustansya ay makakatulong sa inyong katawan na lubos na magamit ang ibinibigay ninyo rito. At doon nangyayari ang mahika. Hindi dahil mas marami kayong ginagawa, kundi dahil sa wakas ay ginagawa ninyo ito sa tamang paraan. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit nakita ko na itong gumawa ng malaking pagkakaiba. Para sa mga lalaking higit 80 anyos, kung saan mahalaga ang bawat onsa ng sirkulasyon, balanse ng hormone at enerhiya ng cell, hindi ito isang bonus. Ito ay mahalaga. Kaya kung naramdaman ninyo na parang hindi gumagana ang inyong mga supplement, huwag sumuko. Maaaring ito ay isang bagay lamang ng tamang oras at pagsasabay. Isipin ito bilang pag-unlock sa buong potensyal ng mga sustansya na committed na kayong inumin. Ganito ninyo ititigil ang pag-aaksaya ng inyong pagsisikap at sisimulan ang pagbabago ng inyong kalusugan. Isang aral sa buhay mula sa doktor. Sa paglipas ng mga taon, nakausap ko na ang libo-libong lalaki tulad ninyo, mga lalaking nasa 60s, 70s at kahit 80s. Sila ay mga retiradong militar, matagal ng asawa, at mga lalaking kamakailan lang na byudo o na diborsyo na sinusubukang alamin kung sino na ulit sila. Ngunit lahat sila ay may iisang bagay na pareho. Gusto nilang muling maramdaman na sila ay sila. Hindi sa mababaw na paraan, hindi para habulin ang kabataan, kundi para bawiin ang lakas, koneksyon at kumpiyansa na dati nilang naramdaman sa kanilang sariling balat. Heto ang natutunan ko, hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang tao na nagkaroon ng pribilehiyong marinig ang mga kwentong ito ng malapitan. Ang inyong mga huling taon ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon present. Ito ay tungkol sa pagharap ng may lakas, layunin at tahimik na kapangyarihan na nagmumula sa pag-alam na ang inyong katawan ay kasama ninyo pa rin, hindi kalaban ninyo. Napag-usapan natin ngayon ang mga pundasyon para sa paglalakbay na iyon
Vitamin B3 para buksan ang mga pintuan ng daloy ng dugo. Vitamin D3 para gisingin ang testosterone at bigyang sigla ang pagnanasa. Vitamin C para pag-alabin ang nitric oxide at ibalik ang sigla sa bawat ugat. Vitamin E para protektahan ang pinakamahalaga mula sa tahimik na pinsala. Vitamin K2 para panatilihing malinis ang inyong mga artery at malakas ang inyong puso. At sa wakas ang sikreto sa pagsipsip, dahil lahat ng pagsisikap sa mundo ay hindi makakatulong kung hindi magagamit ng inyong katawan ang panggatong na ibinibigay ninyo rito. Hindi ito mga gimmick o mabilis na solusyon. Ito ang pundasyon, ang tahimik at makapangyarihang mga blok na sumusuporta sa inyong katawan sa bawat antas hormonal, vascular at emosyonal. Kapag sinimulan ninyong pagsama-samahin ang mga ito sa tamang paraan, magsisimulang magbago ang mga bagay. Maaari ninyong mapansin ang mas maraming enerhiya sa umaga. Maaari ninyong maramdaman na mas tumutugon kayo sa inyong kapareha. At marahil baka sakali magsisimula kayong makaramdam na tulad kayo ng lalaking inakala ninyong kailangan nyo ng iwanan. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng anuman sa iba. Ito ay tungkol sa pag-uwi sa inyong sarili. Karapatan ninyong malaman na hindi kayo sira. Hindi pa kayo lampas sa inyong kalakasan. Kayo ay lalaki pa rin buo, may kakayahan, at karapat-dapat sa kasiyahan, koneksyon at lakas. Hindi iyon inaalis ng pagtanda. Sa katunayan, kapag hinarap ng may pag-iingat intensyon at tamang mga kasangkapan, maaari itong magdala ng mas malalim na uri ng pagiging malapit kaysa sa anumang alam ninyo noong kayo ay mas bata pa. Hindi ko inaasahan na babaguhin ninyo ang lahat sa isang gabi, ngunit umaasa akong gagawa kayo ng isang hakbang ngayon. Marahil ay ang pagdaragdag ng ilang pagkaing mayaman sa bitamina sa inyong mga pagkain. Marahil ay ang paglabas para sa kaunting sikat ng araw. Anuman ito, magsimula sa maliit, ngunit magsimula. Salamat sa pag-aalaga sa inyong kalusugan at sa pagtangging sumuko. Gusto kong marinig ang inyong saloobin sa comments sa ibaba. Ipaalam ninyo sa akin kung aling bitamina ang plano ninyong simulang inumin o kung anong bahagi ng mensaheng ito ang tumama sa inyo. Ang inyong kwento ay maaaring maging inspirasyon na kailangan ng iba para gawin ang unang hakbang na iyon. Kung nalaman ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o sino mang lalaki sa inyong buhay na kailangang marinig na hindi pa huli ang lahat para bumuti muli ang pakiramdam. At sa wakas, kung gusto ninyo ng mas marami pang tunay at payo mula sa doktor na partikular na ginawa para sa mga lalaking higit 100 anyos, siguraduhing mag-subscribe kayo sa channel na ito at i-on ang inyong notifications. Napakarami pa nating pag-uusapan sa paglalakbay na ito tungo sa pangmatagalang kalusugan. Hanggang sa muli, manatiling malakas, manatiling may kaalaman at huwag kalimutan ang inyong pinakamagagandang taon ay hindi pa tapos. Nasa inyo pa rin ang pagkakataong buuin ang mga ito.